O, game. Banat si Tobat. Ng Duterte administration ng kopya ng International Criminal Court, magiging raw yan na parang tantamount sa pag-recognize ng Philippine government na merong jurisdiction ang International Criminal Court sa atin na hindi naman tayo miyembro ng Rome Statute na. Si Bato no? Si Bato laging ipinanananggal lang ho ni Senator Bato de la Rosa, mga bossing, Diyos ko. Yun daw wala na daw tayong jurisdiction, mga kababayan. Wala na daw po tayong jurisdiction sa ICC. Pero, kung mapapansin nyo, mga kababayan, siya yung unang-una na kinakabahan ho. Siya yung unang-una na halos nanginginig ho yung tuhod kapag nababanggit po yung ICC. O game. Alamin nga ho natin reaksyon mula ho kay Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC. Attorney, magandang evenings. Attorney, para lang sa mga hindi masyadong familiar, bagamat kayo malimit na naririnig sa mga balitaan, ano ba ang role na isang Assistant to Counsel? Kayo po, ano? Ito po, dito, sa sagot po ni Attorney Cristina Conti, mga kababayan, mapapahiya po si Bato. Pwede pong sabihin ng dating Pangulong Duterte dito kay Bato, hindi kasi lawyer hindi kasi lawyer, kaya hindi alam O game. Pong role ninyo sa ICC? Kung ano yung plain meaning nun, aasiste sa counsel o abogado na haharap sa anumang kaso sa ICC. Ayun. So, siya po yung mga katulong noong mga nagrereklamo, mga kababayan, na mga biktima doon sa ICC. In short po, uma-assist doon sa mga biktima na nagsasampa ng kaso sa International Criminal Court laban po kay Bato de la Rosa. Sa ngayon, ang paglilinaw lang natin, ang ICC ay investigation pa lamang, pero kapag tumungtong na ng kaso, pwedeng humarap yung mga counsel o mga abogado bilang abogado ng akusado. Ayun. So sila talaga yung tatayong abogado ng mga inaakusahan, ng akusado, at yung nagrereklamo. Abogado na nag-aakusa o yung prosecutor o kaya abogado ng mga biktima. Alright. O sige, diretso po tayo dun sa issue, Attorney Conti. Sabi ni Senate President Chis Escudero ay po pwedeng mag-provide ng kopya ng transcript na naging pagdinig ng Senado sa drug war. Pero ang sabi ni Senator Bato de la Rosa, mukhang hindi yata tama, bagamat hindi dahil sa isa siya dun sa mga akusado sa kaso, pero baka raw maging tantamount sa pag-recognize ng Pilipinas na may jurisdiction ng ICC. Ganun nga ho ba? Alam niyo po si Bato, mga kababayan, paulit-ulit na lang po na sinasabi, walang jurisdiction ang Pilipinas sa ICC. Di kung sana ganun ho, mga kababayan, hinahayaan niya na lang, Hindi niya na yung pinapansin. O sige, bahala kayo dyan, mag-imbestiga kayo ng mag-imbestiga. Basta ang importante, wala kayong jurisdiction sa Pilipinas. Pero hindi ho halatang apektado ho siya, mga kababayan. Sobrang apektado ni Bato de la Rosa. Kaya po yung mga kilos niya, yung mga patawag doon sa Senado, halatang halata po ang pagiging bias ni Tobats, mga boss. Tuloy. Well, fundamentally that is incorrect. There is no point na pag sinabi mo porket nag-submit ka ng dokumento mula sa Pilipinas, automatic tinatanggap mo yung jurisdiction niya. That is only accepting that the ICC exists and... Ayan, nag-exist ang ICC. Di ho ba? Ibig sabihin sa'yo, kumbaga parang tipo ho bang nagsampa ka ng kaso o dapat pagtiwalaan mo yung korte. Kapag hindi yung porket nagsampa ka ng kaso tapos natalo tapos sasabihin mo, nako, wala nang kwenta. Dapat kailangan respetuhin mo yung magiging resulta noon. Ganun din ho sa ICC, no? Nag-submit ka ng mga dokumento, etc., etc. So ibig sabihin existing 'yan. Tinatanggap mo na merong ICC talaga. Respecting their processes. Although, kumbaga, politically, it would seem as if nakikipag-cooperate tayo sa ICC, pwede naman niyang i-excuse na hindi. Pero ito yung problema dun sa reasoning ni Senator De La Rosa. Ang gusto kasi nila, iisnabin mo na lang yung ICC hanggang nakalimutan na ng tao o kaya magpapanggap kang walang ICC. Hindi po kami naniniwala na ini-snub lang po ni Bato de la Rosa yun, ma'am.
no? Hindi po ako naniniwala na hindi po apektado si Tobats sa ICC. Bagkus, masabi lang o marinig lang po ni Tobats yung ICC talagang aligagana ho mga kababayan eh. Yung tipo bang hindi na alam kung ano gagawin eh. Kaya naniniwala yang si Bato de la Rosa na maaari at posible siyang serba ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Kahit pag-aano nating kaisnabin yan, nandyan pa rin yan. Kaya hindi pwede yung sinasabi niya na if specifically we will provide the transcripts to the ICC, hindi pwede. Ang transcript ng Senado ay public record. In fact, napanood na ng ICC yan, yung video. Ayan. Ako, lagot ka ba to? Napanood na ng ICC yan. Kaya kahit anong sabihin mo, alam na nila yung mga pinagsasabi ng dating Pangulong Duterte, pati yung pagturo sa'yo. Ayan, si Tobats, alam niya yung DDS eh. Pati yun, alam na ng ICC. Nako, sinasabi ko sa inyo eh. Akala ho kasi nila, mga kababayan, na pagka nagkaroon ho sila ng kaparehas na investigasyon doon sa Senado, kagaya po nung ginagawa ng Quadcom, tapos style nila yung masusunod, o style nila o bias nila yung masusunod, akala nila maliligtas sila. Kumbaga, sa makatwid po, tama po ba yung Tagalog ko? Parang mas diniin lang po nila yung kanilang mga sarili. Ano po? Parang, sige, ito, ICC, pwede nyo kaming arestuhin kasi inaako namin yung mga kasalanan. Ganun lang po yun di ba? And it's readily accessible. Ibang usapin na lang na, kumbaga, meron bang official transcript mula sa Senado. Kaya done deal na, pointless for Senator De La Rosa to block the submission of an ICC transcript. Siya lang naman yung nagpapa-block, madam. No? Dahil po sa takot. Ang sabi ni Chis Escudero na walang problema kasi naisa publiko na yan. Basta may hihingi kahit ICC, walang problema. Ganon din po si Pimentel, mga kababayan. Pero kay Bato, may problema. Bakit to? Siya yung iimbestigahan no? Siya yung seserve, isa siya doon sa seserban ng warrant of arrest Kaya may problema kay Tobats. Di ba? Transcript, whether it is submitted directly by kasi ito pa yung malabo, no? Ang iniisip kasi niya, yung Senado daw ang magsasubmit directly. Yun lang po ba ang pwede? Ma'am, paki-study o bigyan ng lesson si Bato de la Rosa. Sino pa po ang pwede na mag-submit ng transcript sa ICC? Pwede din naman na ibang tao ang magsasubmit sa ICC. Baka hindi niya na-iisip. Pwede po ba ako? Ako na po magsasubmit sa ICC. No, bigyan niyo po ako ng kopya. Hihingi ako sa Senado ng kopya tapos isasubmit ko. Pwede po ba ako? Isipin ngayon. So kung hindi Senado directly ang magbibigay ng transcript sa ICC, ay sino ang pupwede? Kami. Kaya willing na willing po talaga yan, mga kababayan. So ibig sabihin dito, hindi man isubmit o hindi man po, kumbaga, ipagsawalang bahala na ng Senado yung pagsasubmit ng transcript sa ICC. Ito pong mga tao na ito na tumutulong po doon sa mga naargabyado ng dating Pangulo at nila Bato de la Rosa, di umano. Willing na willing yan na mag-submit po. At baka nga pagkatapos pa lang po nung hearing na yun, na-submit na po nila sa ICC. Baka kinabukasan, na-submit na po nila sa ICC, mga kababayan. So kung hindi Senado ang magsasubmit ng transcript, kaya lang, ito pangit, mga bossing. Kasi doon sa Senado, hinayaan lang nilang magsasalita ng mga, alam niyo yun, mga mapapangit na salita, yung mga PI, ang dating Pangulo, hindi nila kinontra. Siyempre, kasama po doon sa transcript na yun, yung mga PI ng dating Pangulo, ano ba to? Bakit ganito ang Senado ng Pilipinas? Hinahayaan lang na mag-bad word yung kanilang dating presidente. Halatang takot yung mga senador. Ganun ang iisipin yan, mga boss. Yung logic ni Senator De La Rosa. The Philippines, kumbaga the Philippine government is not recognizing the authority of the ICC. Hindi nga kasi lawyer yan, si Bato de la Rosa. Kaya hindi marunong, kaya hindi naiintindihan.
O ibabalik lang ho natin sa kanila. Yung paulit-ulit na sinasabi nila, si Panelo, si dating Pangulong Duterte, hindi daw lawyer si Senadora Risa Hontiveros. O eto, hindi lawyer si Bato de la Rosa. Pero hindi nga lawyer si Senator Risa Hontiveros. Pero makikita mo naman yung talino ng tao. Kaya nga po no, pwede bang recess muna si dating Pangulong Duterte? O, But we are still here. So kaming mga abogado ng biktima, nandito at kayang makapagbigay ng isang official at public record sa ICC kung may kopya kami. Ayun. Kaya yan, ako, Bato, sila pala din ang magbibigay. Kahit pigilan mo ng pigilan ang Senado, sila pa din ang magbibigay. No? Kunyari, hihingi sa Senate President. Senate President Cheese, pengin naman po kami ng transcript. Saan nyo gagamitin? Kailangan po sa ICC nabanggit po ni Cheese Escudero. O sige, di ba? Nabanggit ni Senator Cheese. Okay lang. Yan, hindi naman ICC pa yan. Attorney Cristina, konti pa lang yan. Tapos, pag abot kay attorney, siya namang abot doon sa International Criminal Court, mga kababayan. Diyos ko po, ang sakit na ng ulo ni Bato de la Rosa, malamang ho. Ano?